taon. Yan. So, sunod, ang mapamatayan sa pagganap ay ang kagawa at panaliksik na nakapagtayan ang panahong isyo at sakit. Sa rekomendad na nagpapakita ng pagtuon bilang mapanagutan mamaya ng bansa at daigdig. So, paano tayo maging mapanagutan? Next, so pagkatapos ng pagsainaasahan ang payong na mag-aaral ay naipakita ang tamang paraan ng pag-iwas sa COVID-19 sa magitan ng pangkatan at iba't ibang gawain. Okay, ito ang mga tiyak na layunin sa pagkatapos ng pagsainasahan na naipapaliwanag ang kahulugan ng COVID-19. Ano bang kahulugan ng COVID-19? Number 2, naipakita ang tamang paraan sa pag-iwas ng COVID-19. Okay. Okay, number 3, natutukoy ang mga paraan ng pag-iwas ng COVID-19 at kung paano ito nakatulong sa pagpapa ng mga nahawa. So, ito yung nilalaman, mga isyong talipunan. Ano bang isyo ngayon? Noon, no? Isyong pangkalusugan. Kahit noong 2019 hanggang ngayon, mayroon pa rin ito. Yung pinakabago is lipan. Classmate na ng COVID-19. So, itong STI, classmate niya ang STD. No? So, we must be aware of this. So, pagkuha ng dating kaalaman, dito tayo magsimula sa treasure hunting. Treasure hunt. So, simulan natin ang treasure hunting. So, panungtog, ipitutin natin ang isang button para makita kung paano ito. Ayan na. Okay. So, ano ang una? Ano ang tawag sa sakit na kaliwang na ipapasa sa kakikipan? Dahil ang maaaring sanhin ng bacteria, virus, o parasites. Yes, tingnan natin kung tamang sagot. Yes, sexually transmitted infections o sexually transmitted diseases. Transmit as nandoon. Next, number 2. Dito naman sa group na ito. Ano likido ang sa katawan maaaring magdala ng STI mula sa pagtawag patungo sa iba? Yes. Ano kaya? Yes, pwede rin. Tingnan natin. Google, sinip at charge sa ibang likido ng katawan. Hawaii, pwede yan sa iba. Pero nagkano talaga dugo, no? Group blood transfusion doon na ano talaga? Sakit. Sunod. Number 3. Ito naman. Ano ang tawag sa hindi karaniwang sintomas sa STI na maaaring hindi agad mapansin? Hindi na mapansin, may sakit na pala siya. Anong tawag doon? Tingnan natin natin, yes. Okay. Asymptomatic infection. Asymptomatic kasi yung makita ang symptomas na yun pala ay may sakit. Next. Number 4. Ano ang tawag sa proseso kung saan maaaring naibasa ang STI sa sagot sa nakapagpupunti sa pangalanap? Okay, sa lipo na nabagi. Gamura. Ang tawag sa proseso na yun kung saan maaaring naibasa ang STI sa sagot sa panakapagpupuntis? Okay. Ito ay vertical transmission unit. Siyempre, or direct ba? Ang inahan na may STI sakit, mahahawa ang kanyang daily agad-agad. Okay. Number 5, magbigay na tatlong halimbawa ng sintomas ng STI. Tatlong sintomas na nakikita natin sa may sakit na STI. Yes. Yung lakang ano pa? Nasa itahulog. Tingnan natin. Ayan, mga sugat. Magkakaroon ka ng sugat. Magbukol sa sinitalya. O sa mga bahagi mo. Ura, sa wapa. Magkakaroon ka ng sugat. O rectal area. So sa puwet, magkakaroon ka ng bukol. Kasabit ito na mula sa pag-ihi. Ikaw niyo maglabas ng likido mula sa akin ng babae na lalaki. Sa puwet mo o ang iyong paano mga part, balik part, ay magkaroon na ang nalaw. Bukol. So yan ang ating lahat ko na ang layunin. Walawain ang susunod na lahat na yan at sabihin ang pang-proseso.
200,000. Ang tumaling 1 million. Okay, ito naman 54,000 to 2022. 3 million ang bagong kaso, no? 3 million 500,000. Ang tumaling 3 million 400,000 is 100,000 lang ang dati niya. So, namatay noon 12,000 noong 2023. O, kumaba na, no? 1 million ang bagong kaso na 3,000 ang gumaling. So, sa palagay ninyo, sa mga taon na ito, may mga pagbabago ba? Ano napansin nyo? O, dito naman nag-propose kita. Ano napansin nyo sa chart? May mga pagbabago ba from 2021 to 2023? Yes. Ano nangyari? Lumaki ba? Bumaba ba ang bilang ng mga kayo sa COVID-19? Lumaki. Sige, lumaki ba? Yes, malaki. Pagdating ng 2023, masyadong bumaba. Meaning, naging aware ang mga tao. Okay. Tanong. Okay. Hindi ba nabili na paano nagbabago ang bilang ng mga bagong kaso bawat taon na ng observasyon sa gumawa pagdalaw sa bilang ng mga kaso nito? Ano ba yung nagbabago sa bilang ng bagong kaso nito? Ano ba yan? Ano observasyon nyo sa chat kanina? Ay nabanggit na ako. Sila ay lumiit ang ano na dapat kasi sila ay may awareness ko may kaalaman na. Ano ginagamit during sa COVID-19? Ano ginagamit? O isa-isa lang siya doon. O maka-inject, ikaw. O kanina sabi face mask, yes. Face shield. Okay. Gamot, vaccine. Yung sabi mo injection is vaccine. May iba dito muli ang vaccine, kagaya na. O sino ba? Moderna. Di ba yung dalawang nag-i-inject? At saka yung sa Pfizer. Pero yung pinagkaan talaga is yung Sinovac bigay ng China. Next. Number 2. Ano ang maaaring dahilan ng pagbaba ng bilang ng mga bagong kaso ngayon? 2024, 2025. Again, yan pa rin ang sagot niyo. Sila ay na-aware na. Tayo ay na-aware na. So, isa pa style na matanggal yung mga bacteria ang gagawin natin. Bukas na lamay. Very good. No? And then, alcohol, yes. At saka, okay, sanitizer. Ano sanitizer? Number 3, paano nakakatulong ang pagbabakuna? Magsuot ng face mask at natin ang social distancing sa bawas na kaso. Ipaliwanag. Paano nakakatulong yung ano? Okay, ano yung gamitin yung inyong paper. So, para dito lang ng virus, bacteria, so kailangan ay social distancing. Ilang metro ang social distancing? At least na 5. Okay. Next, yun yung nagpapakuna na papreslahan na yan. Papreslahan sa inyong palagay sa aking paksa natin. May paksa natin yan. Ano paksa natin kayo pasiksik? Ano topic namin na yan? Abang sa COVID-19. Very good. Next. So, ano ba ang COVID-19? Ayun ito, ang COVID-19 pagkibasa sa unlang. Yes, ito ay isang nakakahawang sakit na sanhi na SARS. Ano ang SARS? Yung, tinawag natin SARS na severe acute respiratory syndrome. So, classmate na siya ng COVID coronavirus. Kaya consider na grabe na ang kanyang acute bagyo na kanyang paghinga respiratory. Sunod. Ang karamihan ng mga tao na hawaan virus ito ay nagdaranas ng mild hanggang moderate respiratory
na ba yung siya? Ano ba yun siya? Siya ay may? Malakas na? Very good. Malakas na immune system. Makikiscore sa kulay bukas, no? Hindi siya makikambing. Kasi makikambing ng